Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, ako si Ben, ang resident kuya ng marketing team. Lagi akong nakangiti, laging handang tumulong. Pero sa loob ko may isang lihim na nagtatago. Matagal ko nang gusto si Andre, ang aming team leader. Hindi ko alam kung paano pero lubhang nahulog ako sa kanya. Sa paraan niya ng pag-organize ng mga proyekto, sa pagiging kalmado niya sa ilalim ng pressure, sa mga ngiti niyang parang araw na sumisilip sa madilim na ulap. Araw-araw, pinapanood ko siya Kuya E. Pinagmamasdan ko ang bawat kilos niya, ang bawat ngiti niya. Pero alam ko, hanggang tingin lamang ako. Si Andre kasi ang perfect. Parang between, malayo at mahirap abutin. Alam ko walang perpekto, pero ganon ang turing ko sa kanya. Isang araw dumating si Julia, ang bagong marketing associate. Maganda, energetic at agad nakisama sa amin. At syempre, agad din siyang napansin ni Andre. Nakita ko kung paano nagbago si Andre. Mas naging masigla siya, mas madalas siyang tumawa. At si Julia, parang araw-araw siyang nagliliwanag kapag kasama niya si Andre. Parang may malamig na kamay na humaplos sa puso ko. Alam ko na. Alam kong may namamagitan sa kanila. Nakita ko ang mga tinginan nila, ang mga ngiti nila, ang mga pagkakataong nag-uusap sila ng matagal. Isang gabi nag-overtime ako para tapusin ang isang presentation. Pagod ako, Kuya E, pero hindi ko kayang umuwi. Gusto kong manatili sa opisina kahit na alam kong masasaktan lamang ako. Paglabas ko ng opisina, nakita ko sila, si Andre at si Julia. Nag-uusap sila sa parking lot, sa ilalim ng maputlang ilaw ng poste. Nakita ko ang paghawak ni Andre sa kamay ni Julia, ang mga ngiti nila, ang mga mata nilang nagkikislapan. Parang may tumusok na karayom sa puso ko, Kuya E. Ang sakit. Ang sakit na makita silang masaya. Samantalang ako, nagdurusa sa dilim. Umuwi ako ng gabing yon na luhaan. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Gusto kong sabihin kay Andre ang nararamdaman ko. Pero natatakot ako. Natatakot akong masira ang pagkakaibigan namin. Natatakot akong mawala siya. Kinabukasan pumasok ako sa opisina na parang zombie. Hindi ko kayang tumingin kay Andre. Hindi ko kayang tumingin kay Julia. Nag-focus lang ako sa trabaho ko at sinubukang maging invisible. Pero hindi ko kayang itago yung nararamdaman ko. Alam ni Andre, isang hapon tinawag niya ako sa opisina niya. Ben, alam ko. Sabi niya, alam kong may nararamdaman ka para sa akin. Hindi ako sumagot. Tumulo ang mga luha ko. Naging emosyonal ako. Ben, mahal kita bilang kaibigan, sabi niya. Pero si Julia ang mahal ko. Alam kong masasaktan ka pero kailangan kong maging tapat. Tumango ako. Naiintindihan ko. Sabi ko, masaya ako para sa inyo. Pero hindi ako masaya. Nasasaktan ako. Pero alam ko, kailangan kong tanggapin. Kailangan kong tanggapin na hindi ako ang para kay Andre. Simula noon, sinubukan kong mag-move on. Hindi madali pero kailangan. Nag-focus ako sa trabaho ko, nakipagkaibigan sa ibang tao at unti-unti nakalimutan ko ang sakit. Hindi ko alam kung makakahanap pa ako ng pag-ibig pero alam ko matututo akong mahalin ang sarili ko. At balang araw, nakakahanap din ako ng taong magmamahal sa akin. Ang pagmamahal, parang anino sa liwanag ng araw. Minsan, nakikita mo. Minsan, hindi. Pero lagi itong nandyan, maghihintay na makita. Ben, no? Pakalalim naman nung parang anino sa liwanag ng araw, no? Well, ganun talaga, no? Minsan may mga gusto tayo na hindi rin naman talaga
equal yung taong yun na ginugusto natin. Kumbaga, hindi niya mabibigay sa'yo. Pwede niyang ibigay yung pagiging kaibigan, pero yung pagmamahal, syempre, hindi ganun. Hindi niya mabibigay sa'yo dahil may iba siyang gusto o hindi siya ganun na tulad sa'yo, no? Well, makakahanap ka pa rin, Ben. Sana ay mas makakahanap ka ng makakasama mo at masusuklian ng pagmamahal mo, no? Muli, maraming salamat sa iyo, Ben, at muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito lamang po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.